Ngayong araw nga, nag-prepare kami ng breakfast, hindi para sa lahat ng nagtatrabaho sa Adonis, kundi para sa mga kapatid nating katutubong Aitas. Nag-prepare kami ng hotdog, itlog, at may rice. At meron ding hinanda ang ating special na kaibigan na may bigas, dilata, at mga noodles. Nilalagay na namin yung mga gamit, mga pagkain sa sasakyan para makalis na kami. Kung mapapansin nyo, iilan lang kami dahil yung iba sa amin hindi makakasama dahil puyat, galing duty. Pero kami, kahit puyat kami, lalaban namin to. Ako yung nagda-drive, kaya iba muna yung pinag-video ko. Nandito na kami sa CDC Park at nakuha pang mag-exercise ni Mama Ara. Nagpaplano na nga kami kung anong gagawin habang hinihintay namin yung iba namin kasamahan. Nandito na yung iba namin kasamahan na si Clark. Paalala ko lang, mag-iingat kayo sa pagdadrive, baka madisgrasya din kayo kagaya nila. Hala, dito na nga kami sa may gate papuntang village nila. Chinek nila yung permit namin bago kami makaandar. Dahil napakahigpit sa lugar nila, hindi sila basta-basta nagpapapasok na walang permit. Napakaganda ng lugar nila dito. At ilang sandali na lang, nakarating din kami sa lugar kung saan kami mamimigay ng mga goods. Pero nga, pagdating namin dito, wala ganong tao. Kaya naggala-gala muna kami at naglakad-lakad. Pumunta kami sa may hanging bridge pero di na nabidyohan yon. At ito na nga, pakonte-konte, nagsisidatingan na ang ating mga bisita. Alas 7 na nga pala ng umaga, kaya saktong-sakto para makapag-breakfast na sila. Pinapila na nga namin sila ng maayos para mabigyan na namin sila ng mga goods. Mapabata o matanda, excited na sila at kitang-kita namin yung sa kanilang mga mata. Yung iba sa kanila halatang kagigising lang dahil ginising lang daw sila ng kapitbahay dahil meron nga daw magbibigay ng goods dito. Tuwan-tuwa sila sa simple naming ibinibigay dahil ang nais namin ay magbigay ngiti at makatulong din sa iba at i-share yung mga blessings na natatanggap namin. Ilang saglit lang ay dumadami na sila. Mabuti na lang may marami kami na ihanda. Ang ilan sa kanila hindi pa nakapag-breakfast kaya saktong-sakto daw ang dating namin. Namigay din kami ng mga damit na hindi na ginagamit. May ibang language din pala silang alam. Biglang naging Koreana si ate. Inuna nga pala namin bigyan yung mga bata at ngayon naman yung mga mas nakakatanda. Nakakataba talaga ng puso kahit simple ang ibinigay namin. Ang laki na ng pasasalamat nila sa amin. Kaya matuto tayo makontento sa kung anong kayang ibigay sa atin ng iba at kung ano ang meron tayo. Mahal ang gasolina. Kailangan nila to. Dad, bigay ka na to. Sige na, bigay mo. At ito na nga yung mga bigas, mga noodles at mga dilata na nakasupot na para iaabot na lang namin sa kanila isa-isa. Yung iba nagdoble pero okay lang, naiintindihan namin yon dahil alam naman namin mahirap ang buhay. Kung tayo nga nahihirapan, paano pa kaya sila? Dito biniro ni DJ si Bea. Ay. Tapos nga namin may pamigay ang lahat ng goods. Nakipaglaro muna kami sa mga bata. At habang nilalaro nila ang ibang mga bata, kami naman nag-iisip kung anong gagawin naming palaro. Dahil sa palarong gagawin namin, syempre may premyo. Masigan, masigan. Bring me unat na buhok. Puting buhok! O saan? Saan? Yung may kuto sabi ko. Pakita mo kami. Oh, nakakuha siya ng puting buhok. 50,000! Oh. Lubos akong mahanga sa lakas, katatagan at pagmamahal nila sa kanilang kultura sa kabila ng mga pagsubok at pagbabago ng mundo. Nananatili silang matibay. Napahalaga nila ang kanilang pinagmulan, kalikasan at ang bawat isa. Kaya palagi nating alalahanin ang kanilang pagkakakilanlan hindi bilang isang kahinaan kundi bilang isang lakas. Maaaring may mga hamon, kakulangan sa oportunidad, diskriminasyon o hirap sa buhay. Pero palagi nating tatandaan na hindi sukatan ng kanilang halaga sa kung paano sila tignan ng ibang tao dahil ang tunay na sukatan ay ang kanilang tapang na magpatuloy, ang kanilang determinasyon na umangat at ang kanilang pagkakaisa bilang isang komunidad. Hindi masama ang mangarap, ang edukasyon, pagkakaisa at pagsusumikap ay susi para maabot ang mas magandang kinabukasan. Huwag tayo matakot sa pagbabago, ngunit huwag din natin kalimutan kung saan tayo nagmula. Naway ang pagharap nila sa bagong mundo, dalhin nila ang kanilang kultura bilang gabay at inspirasyon. Sama-sama, magkaisa, kaya niyong abutin ang inyong mga pangarap at sabayan niyo rin palagi ng pagdarasal. Kung kaya't hinihikayat ko kayo na kahit sa simpleng pagtulong ay gawin natin dahil ang pinakamasamang kasalanan ay may kakayahan tayong tumulong pero wala tayong ginawa. Basta palagi niyong tatandaan na may Adonis family na handang tumulong sa mga kapatid nating Aitas. Handa kami palaging magbigay ng ngiti sa inyong mga labi. Kung kaya't palagi niyong tatandaan na kayo ay aming pinapalagahan dahil kayo ang tunay na sagisag ng pagiging isang Pilipino sa balat, sa wika at sa gawa at
At naway mas patatagin kayo ng poong may kapal, hirap ng buhay at sa dami ng problema ay nakukuha nyo pa rin ngumiti. Kung gaya't sumasaludo kami sa inyo, kung gaya't ipagpatuloy nyo lang kung ano ang inyong nasimulan. Huwag kayong titigil hanggat marating nyo ang tuktok ng tagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang inyong komunidad. Thank you!